Natalie is POV. What's happening to her? Is she sick or something? Tanong ng mommy ni Mateo, habang nakakunot ang noo. Ibinaba pa talaga nito ang mga kubyertos, para lang magsalita, at tingnan ako. I told you, Mom. Pasabayin mo na siya sa pagkain kay Rafael. Maybe, hindi siya sanay na malipasan ng gutom sa umaga. Napabilang naman ako kay Mateo, dahil sa ginawa niyang alibay sa mommy niya, pero nananatili pa rin na nakatikip ang aking kamay sa aking ilong, dahil sa mabahong aking naaamoy. Okay, let her eat then. If that's only the problem, pagsuko ng mommy ni Mateo. Yaya, where is my leche flan? Si Rafael na tapos na sa pagkain, oo nga pala. Binuksan ko ulit ang ref, at tiniis ang amoy nyon. Baka sabihin naman ni Ma'am Olga, na napaka-arte ko. Pero iba talaga ang amoy ng leche flan sa akin. Kumuha ako ng isa, at talaga naman masuka-suka ako sa amoy. Ito na baby, saglit lang, at kailangan ko lang magbanyo. Ani ako kay Rafael, bago ako nag-excuse kay Ma'am Olga. Hindi naman niya ako pinansin, at binigyan lang ako ng kaina-hinalang tingin. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan, dahil talagang sukang-suka na ako. Mateo, where do you think you're going? Mom, I need to check her, because she's my responsibility. What? Naririnig ko pa silang nagpapalitan ng malalakas na salita, pero hindi ko na sila pinansin. Pagkabukas ko ng pintuan ng aking tinutulugang kwarto, ay agad akong nagtatakbo sa crate, at halos yakapin ko ang bowl. Suka ako ng suka, ngunit wala namang lumalabas na kahit na ano sa aking bibig. Halos bumaliktad na ang sikmura ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nasobrahan ba ako sa hipon kahapon, na niluto ni Diego? Nang maging maayos na ang pakiramdam ko, ay tumayo na ako. Naghilamos ako, at nagmumag, saka ko ini-flush ang tubig sa bowl. Pagharap ko sa may pintuan, ay natigilan ako nang makita ko si Mateo. Nakatayo doon sa gilid habang nakahalukip-kap. Kumuha muna ako ng malinis na tuwalya, at pinunasan ang mukha ko, pati na rin ang bibig ko. Anong nararamdaman mo? Are you sick? Tanong ni Mateo, pero hindi ko na nakikita ang reaksyon niya, dahil dumiretso na ako sa gilid ng kama. Umupo ako saglit, dahil pakiramdam ko ay hinang-hina pa ako. Wala lang ito, baka nalumigan lang ang sikmura ko. Nakalimutan ko rin kasing maggatas kanina pagkagising ko. Pero iba talaga ang pakiramdam ko ngayon. Parang may mali, suka ako ng suka, kahit wala naman akong isinusuka. Lately ay nakakaramdam din ako ng pagkahilo. Pero iniisip ko minsan, na baka kulang lang ako sa tulog. Nang tumigin ako kay Mateo, ay nakatitig siya sa akin, na para bang sinusuri niya ako pati na ang kabuuan ko. Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Nakakunot ang noong tanong ni Mateo. Hospital? Nako, huwag na. Okay lang talaga ako, ngumiti pa ako ng bahagya, para maniwala siya sa sinasabi ko. Okay, just tell me, if there's something wrong. I need to go. Bumaba ka na rin, para makakakain ka na. Uminom ka na rin ng gatas na sinasabi mo, para hindi ka nasikmurain. Pagkasabi ni Mateo, ay nagmamadali na siyang umalis. Napahabol ako ng tingin sa malapad niyang likuran, at bago niya isarado ang pintuan, ay muli pa siyang sumulyap sa akin. At ilang sandali pa ng pagiging okay ko, ay napabalik na naman ako sa banyo, dahil para na namang hinahalukay ang sikmura ko. Nang hihina akong bumalik sa kama, nang biglang bumukas ang pintuan. Yaya, are you okay? Si Rafael pala ang pumasok dito sa silid. Oo, ayos lang ako, at gaya ng ginawa ko sa daddy niya, ay ngumiti rin ako ng bahagya sa kanya. You want me to bring you a milk? Halata sa mukha ni Rafael ang pag-aalala. Lumapit siya sa akin, at umupo sa gilid ng kama. Nako, hindi na. Maayos naman na ang pakiramdam ko. You look pale, Yaya. Aniya, sabay salat sa noo ko. Okay lang talaga ako. Nakakahiya naman kay Ma'am Olga, kung mananatili lang ako dito sa kwarto. Tatayo sana ako, pero pinigilan ako ni Rafael. Don't mind my grandma. You are my yaya. Dito lang ako sa kwarto mo, para makapagpahinga ka. Napangiti naman ako sa alaga ko. Ang sweet naman ng baby ko.
Halika nga rito, nakangiting saad ko, bago ko siya niyakap ng mahigpit. I can say, na pwede na akong mag-retire as yaya ni Rafael, dahil nasisigurado kong mabuti na siyang bata ngayon. Hindi nga ako iniwan ng alaga ko. Hanggang sa hindi ko namalayan, na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Nagising lang ako sa isang katok, at sa boses ni Belinda. Kahit na nakatulog, at nakapagpahinga na ako, ay pakiramdam ko ay pagod na pagod pa rin ako kaya patamad akong tumayo sa kama, at binuksan ang pinto na nakalock pala dito sa loob. Pasensya ka na, Ate Natalia. Kailangan muna kitang istorbohin, dahil ipinagtatawag ka ni Ma'am Olga. Ha? Anong oras na ba? 3:00 na. Sinabi na nga ni Rafael, na masama ang pakiramdam mo. Pero mapilit si Ma'am Olga na gisingin ka raw. Hindi raw pwede ang tatamad-tamad sa pamamahay na ito. Kinabahan ako sa sinabi ni Belinda. Oo nga naman. Nakakahiya nga naman na sinuswelduhan nila ako, tapos ay tatamad-tamad ako sa pamamahay na ito. Sige, magpapalit lang ako ng damit, at bababa na rin ako. Mabilis lang ako. Promise. Wika ko kay Belinda, at mabilis ko siyang iniwan sa may pintuan. Dumiretso ako sa closet ko, para makapagpalit na ng damit. Paglabas ko, nasa hagdan pa lang ako, ay rinig ko na ang boses ni Ma'am Olga, na nagsisermon. Nahihiyang bumaba ako, at agad na humarap sa kanya, ngunit ang ulo ko ay nakayuko, bilang paggalang na rin at paghingi ng paumanhin. Wala akong panahon sa mga palusot mo. Hala, pumunta ka sa likod, at tulungan mo si Belinda na maglaba. Hindi na alagayin itong apo ko, kaya tumulong ka na lang sa ibang gawain, para naman may pakinabang ka rito. Inis na sambit ni Ma'am Olga sa akin. Opo. Pasensya na po. Get out of my sight. Pasiga na sambit niya. Tumigil lang siya, nang lapitan siya ni Rafael. Nagmamadaling pumunta ako sa likuran ng mansion. Pagdating ko nga doon, ay naglalaban na si Belinda ng mga kurtina at cover kama. Tulungan na kita, aniya ko kay Belinda. Nako, Ate Natalia. Gawain ko ito, kaya hayaan mo lang ako, pidgel niya sa akin. Utos din ito ni Ma'am Olga, kaya dapat lang na hindi ko siya suwayan. Utos ni Ma'am Olga, nagtatakang tanong niya. Oo, hayaan mo na, para na rin mapabilis ang trabaho mo. Wala rin nagawa si Belinda, kaya dalawa kaming naglaba ng mga mabibigat na kurtina, at cover kama. Kwento pa sa akin ni Belinda, ay malilinis daw naman ang lahat ng yon, dahil kakapalat lang daw nila, nung dating ni Mama Olga, pero ipinatanggal daw agad, at pinalabhan sa kanila. Dumating na ang oras ng 5:00, at natapos na namin ni Belinda ang lahat ng labahan. Nagsasampay na lang kami sa likuran, ngunit sabi ko kay Belinda, ay ako na ang bahala rito. Pumayag naman siya, dahil tutulungan din daw niya sa pagluluto si Manang Crisanta. Naiwan ako sa likuran ng mansion. Marunong naman ako ng ganitong gawain, dahil hindi naman ako aking mayaman. Napangiti ako, nang makita kong isang cover kama na lang ang isasampay ko. Ngunit nagulat ako, nang may biglang yamakap mula sa likuran ko. I miss you, aniya sabay simsim sa aking leeg. Na-miss rin kita, pero anong ginagawa mo rito? Baka makita tayo ni Ma'am Olga. Humarap ako sa kanya, at sumalubong sa akin ang kanyang lobby. Mapusok iyon na lumapat sa aking lobby, habang ang kanyang mga kamay, ay agad na naglakbay sa aking katawan. Ngunit may pag-aalinlangan ako, kaya pinigilan ko si Mateo. Why? Ayaw mo na ba? Dismayadong sabi ni Mateo. Hindi naman sa ganon. Wala rin kasi tayo sa tamang lugar. Mamaya niyan may makakita sa atin. Isa pa, baka bumalik dito si Belinda, paliwanag ko sa kanya. Naringgan ko naman si Mateo na napagbuntong hininga. Bakit ka nga pala naririto? You're not a maid, remember? He sounds firm. Tinulungan ko lang si Belinda. Naiinip rin kasi ako. Wala akong magawa dito sa bahay, alibay ko. Alangan namang sabihin ko pa na inutusan ako ng mommy niya. Okay, sabihin mo lang sa akin, kung may pumipilit sa'yo na gawin ang bagay na ito. I'll assure you, na palalayasin ko siya sa pamamahay ko. Nais kong matawa sa sinabi ni Mateo. Paano kung sabihin ko na mommy niya ang nag-utos? Palalayasin kaya niya. O kaya naman,
Hindi niya iniisip na uutusan ako ng mommy niya. Ano ka ba? Wala. Kusang loob ito, natatawang sambit ko. Muli naman ni Mateo akong niyakap, mula sa likuran ko. Kaya napatingin akong bigla sa paligid ng mansion. I want you again, Natalia. Please go to my room, at 12 midnight. At napanganga na lang ako sa sinabi niya. Akala ba niya ganun lang kadali, para sa akin na pumunta sa silid niya, gayong naririto ang mommy niya sa loob ng pamamahay niya. Mateo, I want you to call Jasmine. Sabihin mo sa kanya, na naririto ako sa Pilipinas. Kumakain sila ngayon ng dinner. Ako naman ay todo alaga kay Rafael, na mukhang inaantok na rin. Napahinto ako ng pagkilos, dahil sa sinambit ni Ma'am Olga. Biglang kumabog ang aking dibdib. Mom, you know that I can't contact her. Apila naman ni Mateo, sabay sulyap sa akin. At bakit? Kontaken mo. Huwag mo akong subukan, Mateo. Galit na sambit ng mama niya. Nanlaki naman ang mga mata ko, nang bigla din siyang sumulyap sa akin, at eksakto pa na nakatingin kami ni Mateo sa isa't isa. Nag-iwas agad ako ng tingin, at ibinaling na lang ang atensyon ko kay Rafael. Habang naririto yata si Ma'am Olga, ay hindi babalik sa normal ang tibok ng puso ko. Nasaan nga ba si Jasmine? Nasaan nga ba ang mommy ni Rafael, na asawa ni Mateo? At bakit ayaw na itong kontaken ni Mateo? Narinig ko na lang ang bantong hininga ni Mateo, na tila ba walang magawa sa gusto ng ina. Yaya, can I go to my room now? Si Rafael, na malapit nang pumikit ang mga mata. Of course baby. Pero bago ka matulog, mag-freshen up ka muna, okay? Okay, Yaya, inaantok na sagot niya. Nag-excuse naman ako sa kanila, at inakay ko na si Rafael palayo sa dining table. Where do you find that girl? Who? That Yaya of my grandchild. Lola Soledad recommended her. Naririnig ko pang usapan ni na Ma'am Olga, at Mateo. Nagpatuloy kami sa pag-akyat ng hagdan, at hanggang sa makarating na kami sa dulo, ay wala na akong narinig. Napapaisip naman ako sa naging tanong ni Ma'am Olga, kay Mateo, na kung saan ako nahanap. Nilinisan ko na si Rafael, at ilang sandali lang ay nakatulog na agad siya. Hindi naman naulit ako bumaba. Hindi ko na rin naisip ang kumain. Para bang ayoko nang bumaba doon, dahil nandun pa rin si Ma'am Olga. Gusto kong umiwas sa mga mapanuring tingin niya palagi. Patulog na ako, nang makarinig ako ng munting katok. Patamad naman akong bumangon, para buksan ang pinto. Belinda, bakit? Tanong ko, nang mabungaran ko si Belinda sa harap ng pintuan ko. Ate, bumaba ka daw muna. May iuutos ba sa akin si Ma'am Olga? Tanong ko. Anay kasi ako na kapag tulog na si Rafael, ay pwede na akong magpahinga. Wala, Ate Natalia. Pinapatawag ka ni Senyor ito Mateo. Hindi ka pa daw kasi kumakain, aniya. Akala ko naman ay uutusan ulit ako. Okay lang kamo ako. Wala kamo akong ganang kumain, at isa pa, inaantok na rin ako. Ate, alam mo naman, na hindi ko pwedeng kausapin si Senyor ito ng ganyan. Nag-aalangang sambit ni Belinda. Napaisip naman ako. Oo nga pala, ako nga lang pala ang pwedeng kumausap sa kanya sa ganong paraan. Sabihin mo na lang tulog na ako. Sige na, balik ka na dun. Itinaboy ko na si Belinda, at bahagyang itinulak palayo. Magsasalita pa sana siya, pero isinarado ko na ang pinto. Bumalik na ako sa aking pagkakahiga, ngunit ipipikit ko pa lang ang mga mata ko, ay may narinig na ulit akong katok. At mas malalakas pa iyon, kesa kanina. Patamad na naman akong bumangon, at dumiretso sa may pinto. Ano ba, Belinda? Sinabi ko na kasing sabihin mo na lang natulog na ako. Saad ko, pagkabukas ng pinto, pero natigilan ako, nang hindi pala si Belinda ang nasa harapan ko. Mateo, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pero hindi naman siya nagsasalita, at nakakunot lang ang noo. Napakunot naman ang noo ko, nang bigla siyang pumasok sa loob ng kwarto ko, at agad na isinarado ang pinto. Teka, ba't pumasok ka rito? Paano kung makita ka ni Ma'am Olga? Kinakabahang sambit ko, bakit ayaw mong kumain? Hindi mo ba alam, na masamang malipasan ng gutom? Wala kasi talaga akong gana, walang gana rin na sagot ko. Why?
Ayaw mo ba ng ulam na niluto ni Manang Crisanta? Pwede tayong mag-order. Hindi naman sa ganon. Wala lang talaga akong ganang kumain ngayon. Para bang ang gusto ko lang palagi, ay matulog ng matulog. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Nagsusuka ka pa rin ba? Umupo si Mateo sa gilid ng kama ko. Come here, aniya, nang hindi ako sumagot. Lumapit naman ako sa kanya, pero kinalong niya ako, at niyakap ng patalikod. May problema ba? Malambing na tanong ni Matthew. Wala naman. Wala lang talaga akong ganang kumain. At isa pa, inaantok na ako. Totoo naman ang sinasabi ko. Bigla naman lumuwag ang pagyakap ni Mateo, at naringgan ko pa siya ng bantong hininga. Okay, hindi na kita istorbohin. Sige na matulog ka na. Dismayadong sambit ni Mateo. Tumayo na siya, at lumabas ng pintuan na walang lingon-lingon. Ako naman tuloy, ang napabuntong hininga, at inisip kung may nagawa ba ako, o nasabing mali. Nagalit ba siya, dahil hindi ko siya sinunod? Pero tama lang naman yon. Mamaya kasi makita siya ni Ma'am Olga. Tiyak mas lalong hindi maganda ang iisipin nun sa akin. Imagine, nasa kwarto ng yaya ng apo niya ang anak niya. Ewan ko ba rito kay Mateo? Parang walang pakialam, kahit na may makakita pa sa kanya. Ang balak kong pagtulog, ay hindi matuloy-tuloy. Iniisip ko kasi, kung nagalit ba si Mateo sa akin. Pabalik-balik ako ng lakad sa aking silid. Panay ang kagat ko sa kuko ng aking hinalalaki. Ganito ako palagi, kapag sobra-sobra na yung pag-iisip ko. Nang hindi na ako nakatiis, ay lumabas ako ng silid. Wala nang tao, at tahimik na rin. Mukhang nagpapahinga na rin ang mga maids. Haze, ako na lang talaga itong gising. Kasalanan ito ni Mateo. Dapat talaga kanina pa akong tulog, pero dahil pinag-isip niya ako, ay heto ako, at nakatayo sa harapan ng pintuan niya. Hindi ako mapakali, at nag-iisip ako, kung kakatok ba ako, o hindi. Baka kasi kapag kumatok ako, ay makalikha pa ako ng ingay. Haze, huwag na nga lang. Tumalikod ako, at babalik na sana sa silid ko, nang bigla namang nagbukas ang pintuan ng kwarto ni Mateo, at bigla na lang akong hinila, papasok sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos ni Mateo akong hilahin, dito sa loob ng kwarto niya, ay isinarado niya agad ang pinto, at isinandal ako doon, bago ako ikinulong ng magkabilang bisig niya. I miss you, Natalia. Alam kong pupuntahan mo ako. Ramdam ko yon, his bedroom voice, roaming around in his room. Ano kasi, you don't miss me. Hindi naman sa ganon. Akala ko kasi, ay galit ka nang umalis ka sa kwarto kanina. Hindi tuloy ako makatulog sa kakaisip. Gusto kong humingi ng tawad. I'm sorry, kung naging cold ako kanina. Hindi naman ako galit. Pero bakit parang kasing iniiwasan mo na ako? Dahil ba kay mommy? Hindi ako nakaimik sa tanong niya, don't mind her. Hindi naman siya magstay dito ng matagal. Sigurado akong kapag nainip yon, ay babalik na rin yon kay daddy sa Amerika. Sa tingin ko, ay naghihinala na ang mommy mo sa atin. Hindi ko maiwasan na mag-alala, dahil alam kong mali ito, dahil may asawa kang tao. Huwag mo siyang intindihin. Ako ang bahala. In fact, sasabihin ko rin naman sa kanya ang tungkol sa atin. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo, hinawakan ni Mateo ang baba ko, at inlangat ang mukha kong bahagyang nakainggan sa ibaba, just trust me, Natalia. Hindi kita pababayaan. Hindi ko mahal si Jasmine. Ikaw ang mahal ko, at alam kong alam mo yan. Sa mga sinabi ni Mateo, ay hindi ko namalayan na pamatak na pala ang luha ko. Para bang ang bilis kong maapektuhan. Napaka-emotional ko ngayon. Hey, don't cry babe. Mahal na mahal kita, aniya sabay dampi ng halik sa lobby ko. Pinunasan niya ang luha ko, gamit ang hinalalaking daliri niya. Natatakot lang ako sa maaring mangyari, dahil pumayag akong maging kabit, ng taong mahal ko. Wala akong pinanghahawakan, kundi ang pangako niyang makikipaghiwalay na siya sa asawa niya. Alam kong mali ako, maling-mali, na nagpadala ako sa bitag ni Mateo. Pero anong magagawa ko? Noon pa man, ay mahal na mahal ko na siya, at hindi na nagbago yon. Unti-unti na niyang inangkin ang lobby ko. Nakatayo pa rin kami sa likuran ng pinto.
Ipinulupot ko sa leeg niya ang dalawang kamay ko, habang ang mga bisig niya, ay pumulupot na rin sa aking bewang. Ilang minuto pa kaming naghalikan, hanggang sa gumalaw na ang kamay niya, at ipasok sa loob ng aking damit pantulog. Heto na naman ako. Darang na naman ako, sa init na ibinibigay sa akin ni Mateo. Mateo, hindi mapigil ang kumawala sa bibig ko, ang munting ungol. Lalo na nang buhatin niya ako, hanggang sa kanyang bewang. Nananatiling nakapulupot ang aking mga kamay sa leeg niya, at ang dalawang binti ko naman, ay nasa bewang niya. Naglakad siya papalapit sa kanyang kama, at inihiga ako roon. Nagmamadaling hinubad niya ang kanyang saplot, at ganun din ang sa akin. At muli, ay pinakatitigan niya ulit ang aking kabuuan. I really like your body, Natalia. Nakakagigil. Saad ni Mateo. At tuluyan niya akong inangkin. Nang matikman kita, Natalia, ay nagsimula na akong mabaliw sa'yo. Baliw na baliw ako sa'yo, Natalia. Mahal na mahal kita, at ikamamatay ko, kung mawawala ka pa sa akin. Hinding-hindi ko kakayanin, kung makukuha ka pa ng iba. Baka makapatay pa ako kapag nangyari yon, wika ni Mateo. Nanlalambot ako nang dumagan siya sa ibabaw ko, pagkatapos ay humiga siya sa tabi ko, at niyakap naman ako ng mahigpit. Dito ka lang. Mamaya ka na lumipat sa kwarto mo, wika ni Mateo, sa tapat ng tainga ko. Pagtingin ko sa orasan niya sa dingding, ay 1:00 na pala ng madaling araw. 6:00 pa naman ako gigising, kaya okay lang naman siguro na magpahinga muna ako. Isa pa, nanghihina rin ako, at pakiramdam ko, kapag tumayo ako ngayon, ay matutumba rin ako, at hindi makakalakad. At sa sobrang antok at pagod ko, ay kusa nang pumikit ang aking mga mata. Sleep tight, babe, nolinagan ko, bago ako tuluyang dinala ng antok. Kinaumagahan, ay naalimpungatan ako sa isang katok. Mateo, get up, may pupuntahan tayo. Akala ko ay nananaginip lang ako, pero nang naulit ang pagkatok, at pagtawag sa pangalan ni Mateo, ay otomatikong napamulat ang aking mga mata. Napatingin ako sa paligid ko. OMG. Oo nga, nandito pa ako sa kwarto ni Mateo. Pagtingin ko sa katabi ko, ay tulog na tulog pa rin siya. Mateo, Mateo, ginigising ko siya. Naiyuyugyug ko sa balikat, dahil tulog mantika pa rin siya. Pagtingin ko sa orasan, ay 5:30 pa lang pala. Mateo, gising na, ang mommy mo, nandyan sa labas. Kinakabahan ako. Paano ako makakalabas ngayon sa silid ni Mateo? Manang, pakikuha mo nga yung susi. Mail late na kami, ayaw pang gumising ng batang yan. Rinig kong boses ni Ma'am Olga. Opo, ma'am. Saan ako magtatago nito? Muli kong ginaising si Mateo, pero wala talaga. Dali-dali akong bumangon, at dumiretso sa kanyang banyo. Eksaktong narinig ko ang pagtunog ng susi, at pagbukas ng pintuan. Hey, Mateo, get up, we need to go to the airport. Kada salita ng mommy ni Mateo, ay napapapikit ako. Mom, I'm still sleepy. Bakit ba ang aga mong mambulabog? Aniya ni Mateo, na halatang kakagising lang. What the? Kaninong underwear ito? Nagdadala ka ba ng babae dito sa kwarto mo? At napasapaw na lang ako sa aking noo, nang maalala kong damit lang at pajama ang naisuot ko. Ang bra ko, nandun din. Explain this to me. Are you cheating with your wife, Mateo? Mom, lalaki ako, at alam mong hindi mawawala sa akin yan. Ano ba yung pinagsasabi mo, Mateo? Nasaan ang babaeng yan? I'll make sure, I'll ruin her life forever. Galit na sambit ni Ma'am Olga. Kaya mas lalo pa akong nagsumiksik dito sa banyo. Mom, she's not here now. Umalis din siya kaninang umaga. Can't you see? Wala na ang babae rito. At ang underwear na yan. Remembrance niya yan sa akin. I can see he's smirking right now. Ewan ko sa yung bata ka. Kapag nalaman talaga ito ni Jasmine, malalagot ka, bilisan mo na. Mag-ayos ka na, at aalis tayo. Saan ba tayo pupunta, Mom? Inaantok pa ako. Basta, puyat ka kasi ng puyat. Ayan tuloy ang napapala mo. Hihintayin kita sa salas, okay? And make it faster. Aniya ni Ma'am Olga. Nakahinga naman ako ng maluwag,
nang marinig ko ang pagbukas, at pagsarado ng pintuan. Natalia, nandito ka pa ba? Rinig kong tawag ni Mateo sa akin. Kaya naman lumabas na ako ng banyo. Paglabas ko, ay papunta si Mateo doon sa closet niya. Binuksan niya yon, at itinago sa drawer niya ang panty ko. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Akin na nga yung panty ko, sita ko sa kanya. Dumiretso ako sa kanya, at pilit na kinukuha ang panty ko roon, sa pinaglagyan niya, pero pinipigilan niya ako. That's my remembrance. Yung bra mo na lang ang isuot mo. Ayun oh. Sabay turo ng nguso niya, sa ibabaw ng lampshade niya. Nasisigurado kong nakita rin ito ni Ma'am Olga kanina. Haze, maliligo lang ako. Hintayin mo ako rito. Aniya, at humalik muna sa lobby ko, bago siya nagmamadaling pumunta sa kanyang cree. Ilang sandali pa, ay natapos na rin siya sa paliligo. Pinapanood ko lang siya, habang naghahanap ng susuotin niya sa closet niya. Aalis lang kami ni Mommy. Uuwi rin ako mamayang alas 5, dahil didiretso na ako sa office. Saad ni Mateo. Nagpapaalam siya, kahit hindi ko naman tinatanong ang gagawin niya ngayong araw. Kinakahabahan ako. Baka may makakita sa akin, na nanggaling ako rito sa silid mo. Akong bahala, aniya at nagtanggal ng tapis sa harapan ko. Napatitig tuloy ako sa katawan niya. Ang lapad ng balikat niya, ang liit ng bewang, at may 6 na abs pa. Ang tambak din ng likuran ni Mateo, na para bang ang sarap paluan at pisil-pisilin. Natalia, kailan ka pa naging manyak? Pagbigyan niyo na ako. Ngayon lang naman ito. Enjoying the view. He's smirking at me. Agad naman akong nag-iwas ng tingin, at nagkunwaring hindi ako nakatingin sa kanya. Kunwari pa ito. You know what, babe? Pwede pa tayong makaisa bago ako umalis. I know he is joking. Sira ka talaga. Bilasan mo na, at baka bumalik na ang mommy mo. Pidgel ko sa kanya, pero agad niya akong nayakap, at agad na ipinasok sa loob ng pajama ko ang kamay niya. Mateo. Tama na. Hindi pwede. Pidgel ko, pero halos tumirik na naman ang mga mata ko. Nakahinga naman ako ng maluwag, nang tanggalin na niya ang kanyang kamay sa loob ng pajama ko. Wala pa kasi akong almusal. Kaya ito na muna. May probiotics, saad ni Mateo. Loko talaga ang lalaki na ito. Balita ko, ngayon daw ang uwi ni Ma'am Jasmine. Talaga, nako, masungit pa naman yon. Tiyak na palagi na naman tayong masisigawan nun. Pababa ako ng hagdan. Nolinagan kong nag-uusap ang 2 maids, na nagpupunas ng railings, ngunit agad na huminto sa pag-uusap, nang makita nila ako. Akala ko ay tapos na, ngunit nang malampasan ko sila, ay narinig ko na naman silang nag-uusap ng mahina. Isa pa yang si Natalia. Yaya lang naman yan ni Rafael, pero kung makadikit kay senyor ito, wagas. Oo nga, di naman maganda, maputi lang at sexy. Hindi ko alam kung talagang ipinaparinig nila sa akin yon, o talagang malakas lang ang boses nila kapag nag-uusap. Gustuhin ko man na patulan sila, pero ayokong pagmulan ako ng gulo. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang, ang mga narinig ko. Hindi rin nawawala ang pagsusuka ko sa umaga, kaya nga bago ako lumabas sa aking silid, ay nanghihina na naman ako. Nahihilo pa ako hanggang ngayon, pero kinakaya ko. Nakita ko si Manang Chris Santa, at si Belinda, na magkatulong sa pagluluto. Natalia, anong nangyari sa'yo? Para kang hinabol ng 10 kabayo, biro pa sa akin ni Belinda. Oo nga, hiha. Ayos ka lang ba? Si Manang Chris Santa, na bakas ang pag-aalala sa mukha. Opo, okay lang po ako, ramdam kong nahihilo ako. Umiikot na rin ang paningin ko. OMG, Natalia, namumutla ka, sigaw ni Belinda. Muntik na akong matamba. Mabuti na lang, at maagap si Diego, na hindi ko alam kung saan nanggaling. Agad niya akong nasalo, at pinaupo sa upuan sa hapagkainan. Ikinuha niya agad ako ng tubig, at ipinalnom sa akin. Sandali akong natulala, at natigilan. Napaisip ako kung may sakit ba ako, dahil ilang araw na akong ganito. Hoy, Belinda, magpalat ka nga doon ng salawal mo. Ayan oh. May tagos ka na. Aniya ni Manang Chris Santa kay Belinda. Ay, oo nga, Manang. Nakalimutan ko ngayon nga pala ako dadatnan, ng buwanang dalaw ko.
Ang tanga ko talaga. Nakakahiya tuloy kay my loves, Diego ko. Ani ni Belinda, at nagmamadaling bumalik sa maid's quarter. At doon na ako napaisip, nang mabanggit niya ang buwan ng dalaw. 3 buwan na nga pala akong hindi dinadatnan. Kaya pala puno pa rin ng napkin sa cabinet ko. Ang huling bili ko pa, ay nang umalis ako sa bahay, at si nanay pa ang naglagay nyon sa maletang dala ko. Manang Crisanta, pwede po bang pahabilan muna kay Rafael? Baka po kasi magising na. Magpapasama lang po ako kay Diego, bumili ng gamot sa drugstore. Mabilis lang po ako doon, paalam ko kay Manang. Kaya mo na ba? Bakit hindi mo na lang sabihin kay Diego ang ipapabili mo, para makapagpahinga ka? Bakas pa rin sa mukha ni Manang Crisanta, ang pag-aalala niya sa akin. Hindi ko po maalala ang gamot, pero yun po ang lagi kong iniinom noon, kapag masama ang pakiramdam ko. Pero kung makikita ko po yun, ay matatandaan ko, ngumiti ako ng bahagya, para hindi ipahalatang kinakabahan ako. Sige, Natalia, mabuti na rin yan, para makainom ka ng gamot, at gumaling ka na rin. Salamat po, Manang. Ainul-alayan ako ni Diego patayo, saka ako inakay papunta sa kotse. Nang maayos na ang pagkakasakay ko, ay umikot na siya, at dumiretso na sa driver's seat. Balak ko na ito kanina pa, kaya naka-ready na ang perang dala ko, sa bulsa ng aking pantalon na suot. May sakit ka. Anong nararamdaman mo? Gusto mo bang sa hospital na tayo dumiretso? Si Diego, napanay rin ang sulyap sa akin. Mukhang sinisigurado niya, kung okay lang ba talaga ako. Hindi na. Kaya ko naman. Kapag nakainom na ako ng gamot. Okay na ito, ngumiti ako ng bahagya kay Diego, ngunit hindi ko maiitago sa kanya, na hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Alam niya, dahil kilala na niya ako noon pa man. Naramdaman kong mas binilisan pa niya, ang patakbo sa sasakyan. At ilang sandali nga lang, ay nakarating na kami sa drugstore. Bababa pa sana siya, para samahan ako, pero pinigilan ko siya, dahil ayokong makita niya ang bagay na bibilhin ko. Nagmamadali akong pumasok sa drugstore. Lumapit agad ako sa kahirong lalaki, at sinabi ko ang bagay na bibilhin ko. Ang pregnancy test. Bakit, miss? Nakalusot ba? Sabi ko naman kasi sayo, kapag maluwag ay nakakabuntis yon. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Umalis na siya sa harapan ko, at pagbalik niya, ay may dala na nga siyang 5 piraso ng pregnancy test. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Kinuha ko ang pregnancy test, at ibinigay ko na ang bayad ko. At nang matitigan ko siya, ay ngayon ko lang naalala, na siya rin pala ang napagtanungan ko tungkol sa ipinapabili ni Mateo noon. Pabili rin pala ako ng gamot sa sakit ng ulo, at pagsusuka. Pahabol ko pa, pasensya ka na, miss. Hindi kami nagbebenta ng ganyan rito, lalo at wala kang dalang reseta. Kung ako sayo, magpa-check up ka na muna. Payong kaibigan lang. Biogesic na lang. Gusto ko lang na may pakitang gamot na binili ko. Hindi nila pwedeng malaman, na bumili ako ng ganito. Saad ko sabay taas ng 5 pregnancy test, na nasa paper bag na maliit. Okay, I understand, Anito, at binigyan na ako ng gamot na binibili ko. Salamat, nakangiting sambit ko. You're welcome, miss. Anito na may ngisi pa sa lobby, na para bang kilala na niya ako. Pagbalik ko sa kotse, ay sa pinamili ko nakatingin si Diego, at hindi sa akin. At nang makapasok na ako sa loob ng kotse, ay siya naman ang nagpaalam sa akin, dahil may bibilhin din daw siya. Hindi naman na niya hinintay ang sagot ko. Lumabas na siya kaagad, at dumiretso na papasok sa drugstore. Kinabahan pa ako, dahil dun din siya sa lalaking kaero lumapit. Pero siguro naman, ay hindi nito sasabihin sa bawat customer niya, ang pinamimili ng bawat customer nila. Sinilip ko ang binili kong pregnancy test. Napalunok ako. Tinitigan ko pa ng ilang segundo, ngunit agad ko rin isinara, nang makita kong pumasok na si Diego sa kotse. Anong binili mo? Tak ang tanong ko, dahil wala naman siyang bitbit na kahit na ano pagbalik niya. Wala doon ang hinahanap ko, kaya hindi ako nakabili, aniya, at ini-start na ang sasakyan. Nagkibit balikat na lang ako. Baka nga naman wala doon ang bibilhin niya. Pero ano naman kaya yon, at wala sa drugstore. Maliban na lang siguro kung isda.
Pagkatarating namin sa mansion, ay gising na si Rafael. "Hi Yaya," bati nito sa akin. Nilapitan ko naman agad siya sa hapagkainan, at hinalikan sa noo. "Panipi. Good morning to, baby," balik na bati ko. Umupo ako sa tabi niya, at inayos ang mga pagkain, at inilapit ko sa kanya. "Where have you been, Yaya?" Tanong nito sa akin. "Dun lang sa bilihan ng gamot. Masama kasi ang pakiramdam ko kanina, kaya bumili na ako nito." Wika ko, at ipinakita sa kanya ang Biogesic na binili ko. Inilapag ko sa table ang mga binili ko. Sinabayan ko na si Rafael sa pagkain, para sabay na kaming matapos na dalawa. Mamaya ko na lang ito gagawin, kapag naliguan ko na siya. Ayoko naman na makita ni Ma'am Olga, nagasgasan ang apo niya pagdating niya. Nagtimpla ako ng gatas, dahil pakiramdam ko ay nauuhaw ako, sa maputing inumin. Konting kanin lang ang kinain ko, at itlog lang din ang inulam ko. Sabay rin kaming natapos ni Rafael sa pagkain, kaya naman sabay rin kaming umakyat sa taas, papunta sa kwarto niya para malagwan, at mabihisan ko siya. Ngunit nang nasa pintuan na nga kami ng banyo, ay pinalabas na naman niya ako. Oo nga pala, hindi na nga pala siya nagpapaligo, naisatinig ko. Ipaghahanda ko sana siya ulit ng damit, pero baka hindi na naman niya magustuhan. Naghintay ako ng mahigit 30 minutos. Lumabas na si Rafael, suot ang bathrobe niya, na sukat lang para sa kanya. Dumiretso siya sa closet, at naghanap ng masusuot. "Yaya, turn around. Ayokong makita mo akong nakahubad." Seryosong sabi niya, kaya natawa ako. "What's funny, Yaya? You want to see me naked?" Aba, at manang-mana talaga sa daddy niya. "Of course not, baby." Heto na, at tatalikod na nga si Yaya, hindi ko mapigilan ang mapangiti, dahil sa alaga kong bibo. Ibang-iba nung bagong dating pa lang ako rito, dahil halos malumpo ako, dahil sa pang-try trip niya. "Finish na, Yaya. Can we go to the backyard now? I want to play there, with Kuya Diego." "Okay, baby." Kumuha ako ng maliit na tuwalya, at inilagay ko sa likuran niya. Pagpapawisan na naman kasi siya, kaya dapat ay ready na ako. Nilagyan ko rin siya ng baby powder. Mabuti na lang, at hindi humangal, dahil ayaw nga niya na bani-baby siya. Bumaba kami, at dumiretso sa backyard. Sakto naman na nagtatanggal si Diego, ng dahon sa swimming pool. Kaya nang makita siya ni Rafael, ay tinawag na lang siya nito. Agad naman siyang lumapit, at gaya nga ng sabi ni Rafael, ay gusto niyang makipaglaro kay Kuya Diego niya. Pinapanood ko silang dalawa habang naglalaro chess. Favorite na laro yun ni Rafael. Napakatalino nga niya, dahil sa batang edad, ay napakagaling na niya sa larong yun. Maya-maya pa, ay nagpaalam ako saglit sa kanila. Nagsabi akong ikukuha ko muna sila ng merienda, dahil tanghali na rin naman. Dumiretso ako sa kusina, at eksaktong may nakita ako doon na tasty bread, kaya ginawan ko na lang sila ng sandwich. Ipinagtimpla ko rin silang dalawa ng juice. Merienda. Nakangiting saad ko sa kanila, habang may dala akong tray. Tuwang-tuwa naman silang lumapit sa akin, at pinagtigisahan ang sandwich at juice. "Thank you, Yaya. You're the best Yaya in the world." Sus, nambola pa talaga. Sabay rin sila na umupo sa lapag. Naglatag lang ako ng carpet doon, para hindi sila nakaupo sa tiles. Kung titingnan, ay para kaming nagpipiknak na tatlo rito. Ang sarap ng sandwich, Yaya, si Rafael na halos sunod-sunod ang kagat sa sandwich. Tuna sandwich yan na may nilagang itlog. Dinurog ko lang ang itlog, tas nilagyan ko ng mayonnaise. Favorite din namin ni Mateo, ang sandwich na yun noon, dahil yun din ang palagi kong ginagawa sa bahay, kapag bumibisita siya. Pagkaubos nila ng merienda, ay tumanggi si Rafael na maghapunan, dahil busog pa daw siya. Kaya naman ng makaramdam ng pagod, ay nag-aya na sa kanyang silid. Pinalitan ko lang amang damit niya, dahil basa ng pawis, at nilagyan ko ulit ng baby powder. Binuhay ko ang aircon, at maya-maya nga, ay mahimbing na agad ang pagkakatulog niya. Nagpahinga lang ako saglit, at napatingin ako sa bagay na binili ko kanina. Naiwan ko pala ito sa kwarto ni Rafael. Ewan ko ba? Bumalik na naman yung kaba ko.
Pero paano ko malalaman, kung hindi ko aalamin? Dinampot ko na ang mga pinamili ko. Hinumutan ko lang si Rafael, at lumabas na rin ako sa kanyang silid. Ate Natalia, kumain ka na ng lunch. Baka magalit na naman si senyor ito, kapag nalaman na nagpapalipas ka ng gutom. Ani ni Belinda, nang makasalubong ko sa hallway. Oo, mamaya na. Isasabay ko na sa hapunan. May gagawin lang ako sa kwarto. Ikaw ang bahala, basta kumain ka mamaya, ha? Alam mo naman si senyor ito. Masyadong concerned sa'yo. Akalain mo ngang may gusto sa'yo yon. At kung walang asawa yon, baka yon na din ang inisip ko. Napangiti naman ako ng bahagya sa sinabi niya. Oo nga naman. Sino nga bang hindi makakahalata? Pero ang totoo, ay kami na, kahit na may asawa pa siya. Pagpasok ko sa kwarto, ay dumiretso na agad ako sa banyo. Binuksan ko ang isa, at binasa kung paano ito gamitin. There's a 2-line here, and using my urine, if I'm pregnant. It will become 2-line, and if it's not, it will only 1-line. Umuhi ako sa maliit na lagayan ng urine. Kinuha ko ang maliit na pang-pump. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ako, habang kumukuha ako ng urine ko, gamit ang maliit na bagay na ito. Mas lalo pa akong kinabahan, nang mailagay ko na. Pabalik-balik ako ng lakad sa loob ng banyo, habang hinihintay ang resulta. Kagat ko ang hinalalaki ng aking kuko, nang bumalik ako sa pinagpatungan ko ng pregnancy test. At ito na nga ang kinatatakutan ko. Nang maging dalawa ang pula ng linya nito. Hindi ako makapaniwala, at inulit ko pa ng inulit. Hanggang sa magamit ko na ang 5 pregnancy test na binili ko, ngunit iisa lang ang naging resulta ng lahat. I'm pregnant. Napahawak ako sa aking bibig. Dapat ay inaasahan ko na ito, dahil palaging inilalagay ni Mateo sa loob, ang lahat ng kanyang katas. Inihinto ko rin ang pag-inom ng pills, dahil nga ayaw niya. At heto ako ngayon, may bagong pagsubok na naman nakakaharapin. Si Mateo na lang ang pag-asa ko, at ang pangako niya. Hapunan na nang lumabas ako ng silid. Nag-aayos na kami ng pagkain sa hapagkainan, nang dumating ang 2 sasakyan. Naisip kong si Mateo, at si Ma'am Olga ang sabay na dumating, ngunit nang bumukas ang pintuan, ay nadismaya ako. Napanganga ako, nang makita ko ang babaeng kasabay na dumating ni Mateo. At otomatikong napatingin ako, ay sa mga kamay nilang magkasiklap, na parang ayaw ng pakawalan ang isa't isa. Jasmine, mahinang bulong ko. At dito na po nagtatapos, ang 12 kabanata ng ating kwento, at sana'y muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.